mula kay JP Aranita. Ayan, ito ay kaibigan kong Katoliko at kaklasiko ito nung high school. At madalas itong nagtatanong sa akin ang kaibigan kong ito. Sabi niya, Brad, tawag niya sa akin Brad kasi Brad ang tawagan namin since high school. Magandang umaga sa iyo. Pakibigyan linaw din po itong Gawa 10:11 hanggang 15. Aba, ito hong nasa Gawa Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 15 ay ginagamit po ito ng marami para patunayan nila na ang baboy ay malinis na. So kung atin pong titignan, ito po ay karanasan ni Cornelio na kung saan ay isang taong hintil na kinalugdan ng Diyos. Ano po? At ito pong nasa Gawa Kapitulo 10 ay versikulo 11 hanggang 15 ay tinatawag natin mga kaibigan na karanasan ni Apostol Pedro nung siya nagutom. Verse 10, balik mo nga sa verse 10 natin. Ayan, si Pedro diyan ay nagutom at nagnais kumain, samantalang inihanda at nawalan siya ng malay. At sa verse 11, sa kanyang pagkawalan ng malay, he had a vision o pangitain. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot at ibinaba sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. At doon po sa loob noon ay maraming mga iba't ibang mga hayop. Ang sabi riyan, tuloy po atin. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa papawid. So, napansin ninyo, kung ang argumento ng mga kumakain ng karumal-dumal, ng baboy at ng iba pa, at ng mga maruruming nasa tubig, ay hindi po papasa. Sapagkat dito pa lamang yung nakita ni Apostol Pedro sa pangitain ay 4 ng paa ng mga hayop, gumagapang sa lupa at ibon sa papawid. Take note, wala riyan yung mga nasa tubig, mga kaibigan. Sa verse 13 ay mayroong sinasabing ganito. Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka Pedro, magkatay at kumain ka. Verse 14. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. So si Apostol Pedro, ang sabi niya, never in my life, Lord, na kumain ako ng karumal-dumal at marumi. Verse 15. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Doon sa sinabi ng Diyos na ito ay sa verse 16, 3 beses itong inulit, no? Sa verse 16, ayan ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. So, napansin ninyo, nung tinanggihan na Apostol Pedro, ay binakyat uli sa langit yung pangitain. Kung ang mga marumi ay nilinis na pwede nang kainin, kung susundan natin ang argumento at sinasabi ng Biblia, hindi yung baboy dito sa lupa o yung mga karumal-dumal, kundi yung galing sa langit pala. Di ba? So, hindi po yung literal. Pagdating sa verse 17, si Apostol Pedro po ay naguluhan. Sabi riyan, samantalang naguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio na may pagtanong ang bahay ni Simon. Tumayo sila sa harapan ng pintuan. Sa verse 19, ang sabi rito, bilis ng oras, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sapagkat binanggit doon kung ano ang kahulugan noon, di ba? Ay sinabi ng Espiritu, tingnan mo may 3 taong naghahanap sa iyo. Ilang beses inalok sa kanya? 3 times sa verse 16. At yun pala ay tumutukoy sa 3 tao. Sapagkat alam nyo ba, ang Gawa Kapitulo 10 ay meron napakagandang mensahe niyan. Mensahe ng kaligtasan para sa mga hintil. Sapagkat alam nyo ba na ang mga Hudyo bawal makipag-usap o makisalamuha sa mga hintil. Pero dito ipinahayag ng Diyos na kasi ang turing nila sa mga hintil marumi at makasalanan. At ang Hudyo ay banal ang turing nila. Ngayon, nung ipinahayag ng Diyos kay Pedro ang mga bagay na ito through vision, ay naunawaan niya pagdating sa verse 28. Ilagay natin sa verse 28. Sinabi niya sa kanila, si Pedro, nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawaging ang isang tao na marumi o karumal-dumal. So dito po ay napakaliwanag mga kaibigan na yung palang nilinis ng Diyos ay huwag tawaging marumi o karumal-dumal. Sino yon? Ang tao, no, na hindi Hudyo sapagkat yun ang tinuturing nila.
So pag nag-aral po ng Biblia, kaibigang GP, at sa lahat ng mga taga-subaybay, i-consider po ang context. At huwag pong putulin hanggang dyan lamang na verse kasi may kasunod pa. At nandun yung conclusion at ito ang conclusion ni Apostol Pedro, mga kaibigan. At tao po ang tinutukoy, no, na huwag tawaging marumi sapagkat sila din ay nilinis ng Diyos ang kanilang mga puso. Gawa 15:9. At itala nyo na lang po at wala na tayong oras, mga kaibigan. So, I hope na sa maiksi nating pagsagot ng ilang mga katanungan ay meron kayo pong natutunan. At sa next Webes ay sasagot ulit tayo. I-send nyo lang po ang inyong mga questions regarding